Isang itim na marangyang kotse ang huminto sa harap ng sirang bahay. Alikabok na dahan-dahang umaangat na parabang naaalala ng lupa kung sino ang minsang nanirahan doon. Bumaba ang lalaki na nakasuot ng matalim na asul na Amerikana, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat na hindi kayang itago ng kahit anong yaman sa mundo. Taon na ang nakalipas mula nang tumakas siya mula rito, mula sa gutom, mula sa hiya, mula sa mga gabing tumutulo ang bubong sa ibabaw ng kanyang higaan. Ngayon, bumalik siya bilang isang bilyonaryo, hindi upang alalahanin kundi upang burahin ang bahay na ito mula sa mukha ng lupa magpakailanman. Basag ang mga dingding, bulok ang kahoy, ngunit kumakapit pa rin ang mga alaala sa bawat bato na parang mga multong ayaw maglaho. Humakbang siya pasulong, ngunit may kumirot sa kanyang dibdib na parabang ayaw siyang tanggapin ng hangin mismo. Naghihintay sa likuran ang pangkat ng demolisyon, tahimik ang makina, handang durugin ang nakaraan sa ilalim ng bakal at ingay. Bago pa siya makapagsalita, umalingaw ang pag-ungol ng pintuan, tunog na tumago sa panahon na parang sugat na muling bumukas. Isang babae ang nakatayo roon, may hawak na bata, dalawa pang kasama, malalaki ang mga mata, hindi takot, kundi pagod lamang. Hindi na ito isang walang laman na guho. Ito ay tirahan ng isang tao, huling proteksyon laban sa malupit na mundo. Natigilan ng bilyonaryo, bumagal ang kanyang paghinga, dahil ang pinakamaliit na bata ay kamukha niya noong siya ay bata pa, at biglang ang pagbagsak ng bahay ay hindi na tila pagtatayo, kundi pagkawasak ng sarili niyang kwento. Humihip ang hangin sa tuyong bukid, ngunit walang nagsalita, na para bang pati kalikasan ay naghihintay kung ano ang kanyang gagawin. Niyakap ng babae ang bata ng mas mahigpit, matatag ang mga mata, hindi nakikiusap, kundi handang ipagtanggol ang pamilya laban sa kahit ano. Sa likuran niya, kumapit ang batang babae sa kanyang damit habang nakatayo ang batang lalaki, nakatitig sa mayaman ng hindi kumukurap. Nakakita na siya ng takot sa mga boardroom at kalaban, ngunit ang tahimik na tapang na ito ay mas mabigat kaysa anumang banta. Ang kanyang kamay, ang parehong kamay na pumipirma ng $1,000,000 na kasunduan, ngayon tila mahina, nakalailay sa kanyang tagiliran. Bumalik ang mga alaala ng kanyang ina na nakatayo ng ganito, tinatanggol siya laban sa mga landlord at malamig na gabi. Noon, tinitingnan sila ng mga estranghero, sa parehong paraan na siya ngayon nakatingin sa pamilyang ito sa pintuan. Amoy alikabok at pagtitiis ang bahay, ng mga taong hindi dito nakatira, dahil gusto nila, kundi dahil wala silang pagpipilian. Napatingin siya sa bulldozer sa likuran, ang mga bakal ng ngipin nitong naghihintay, walang kamalay-malay na handa ng durugin ang buhay na pag-asa. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, ang tagumpay ay tila maliit, parang papel na pera sa harap ng tunay na mahalaga. Inabot ng pinakamaliit na bata ang kanyang munting kamay patungo sa kanya, hindi humihingi ng tulong, kundi nagtataka lamang sa estranghero, at sa katahimikan na iyon. Naramdaman ng bilyonaryo na ang mga pader na itinayo niya sa loob ay nagsimulang mabasag tulad ng bahay na ito. Nanatiling nakataas ang maliit na kamay ng bata, bahagyang nanginginig, na para bang inaabot ang isang hinaharap na hindi pa niya alam. Tinitigan niya ito, nakikita hindi ang dumi o kahirapan, kundi ang refleksyon ng kanyang nakalimutang kabataan. Nanikip ang kanyang lalamunan, bumaha ang alaala ng mga araw na hiniling niyang may isang estranghero na titigil at magmamalasakit. Kumilos ang babae, handang isara ang pinto kung kinakailangan, ngunit hindi niya ibinaba ang kanyang tingin mula sa kanya. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging tahimik na lakas ng isang taong sanay lumaban sa buhay araw-araw. Tumingin ang batang babae sa kotse, makintab at perpekto, tapos bumalik ang tingin sa sirang dingding sa paligid nila. Ang titig na iyon ay tumago sa kanya ng mas malalim kaysa anumang insulto, dahil alam niya ng husto ang agwat sa pagitan ng dalawang mundo. Bahagya siyang lumingon, narinig ang isang manggagawa na mahina ang tanong, "Sir, magsisimula na ba kami?" Umuugong ang makina, tunog na parang pagbibilang, tinutulak siyang pumili sa pagitan ng taong naging siya at ng batang minsan siya. Mabigat ang kanyang mga sapatos sa alikabok na daan, ang parehong lupa kung saan minsan siyang tumakbo ng nakapaa sa ilalim ng nagbabagang araw. Malayo na ang narating ng kanyang tagumpay, ngunit dinala siya pabalik sa pintuan na hindi niya kailanman pinagaling. At habang dahan-dahang bumababa ang kamay ng bata, may bumulong sa loob niya, "Huwag mong ulitin ang ginawa ng mundo sa iyo." Mabagal na umangat ang kanyang dibdib, parang lalaking muling natutong huminga matapos ang mga taon ng pagtakas mula sa nakabaong sakit. Umuwol ang mga makina sa likuran, nanginginig ang mga makina,
ngunit itinaas niya ang kamay, pinatigil ang mga ito sa kalagitnaan ng tunog. Lumutang ang alikabok sa pagitan niya at ng pintuan, manipis na linya na naghihiwalay sa dalawang mundong binuo ng magkaibang kapalaran. Naguluhan ang mga manggagawa, hindi sanay na makita siyang nag-aalinlangan, hindi sanay na makita ang pagdududa sa kanyang utos. Tinitigan niya ang basag na dingding, naaalala ang mga gabing binibilang niya ang mga bituin sa butas ng bubong na tulad nito. Minsang bumuhos ang ulan sa kanyang mukha habang natutulog at tinakpan siya ng kanyang ina gamit ang sariling katawan imbes na kumot. Tumama ng malakas ang alaala dahil ang babae ngayon ay nakatayo sa parehong paraan, tinatanggol ang kanyang mga anak ng walang reklamo. Nakapagtayo na ng mga tore ang kanyang pera. Ngunit wala ni isa ang nakapagtanggol ng tulad ng ginagawa ng babae ngayon. Humakbang siya palapit, lumulubog ang sapato sa tuyong lupa, nararamdaman niyang hindi siya isang may-ari kundi isang nawawalang anak. Hindi kumilos ang batang babae, nakatitig lamang sa kanya gamit ang mga matang nakakita na ng sobra para sa kanyang edad. Sa katahimikan, napagtanto niya na madali ang demolisyon. Ngunit ang muling pagbubuo ng kaluluwa ay laban na kadalasan ay natatalo. At sa unang pagkakataon mula nang siya ay naging makapangyarihan, nakaramdam siyang maliit sa harap ng isang katotohanang hindi niya kayang baliwalain. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang salamin sa mata, na para bang hindi na niya kayang magtago sa likod ng salamin, habang ang tunay na buhay ay humihinga sa kanyang harapan. Tinamaan ng sikat ng araw ang kanyang mga mata, ngunit ang mas malalim na hapdi ay mula sa pagkakasalang itinago niya sa ilalim ng mga taon ng tagumpay at pagmamataas. Minsang naniwala siya na ang kapangyarihan ay nangangahulugang hindi na kailanman lumingon, hindi na kailanman harapin ang mahina niyang sarili na kanyang tinakasan. Ngunit narito ngayon ang isang pamilya na namumuhay sa parehong kabanata na kanyang pinunit mula sa nakaraan, nananatiling nakulong sa matitigas nitong pahina. Ang munting batang lalaki ay muling humakbang, nakakulot ang maliliit na daliri, tapang na kumikislap sa paraang hindi kayang bilhin ng pera. Ang maliit na galaw na iyon ay yumanig sa kanya ng higit pa kaysa sa pagbagsak ng mga stock, dahil ang inosente ay mas matapang kaysa sa ambisyon kailanman. Sa edad na iyon, siya man ay minsang naghihintay ng himala, ng isang matibay na kamay na magbabago ng direksyon ng kanyang buhay. Walang dumating noon, at ang alaala ay nag-ukit ng tahimik na pangako sa loob niya na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Mas mahigpit na niyakap ng babae ang sanggol, pagod ang kanyang mga bisig. Ngunit ang dangal ay nakatindig na parang pader na hindi mababasag. Nakita niya sa kanya ang parehong apoy na dala ng kanyang ina, pag-ibig na mas malakas kaysa gutom, takot, o kalupitan ng mundo sa labas. Sa kanyang likuran, umuugong ang mga makina, bulong ng mga manggagawa, ngunit ang mga tunog ay naglaho na parang mga alingawngaw mula sa mundong nawawalan ng kahulugan. Dahil narito na ang tunay na pagpipilian, ulitin ang lamig ng mundo o maging tulong na minsan ay hinanap niya. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas, na para bang natatakot ang kanyang tinig na masira ang marupok na sandali sa pagitan nila. Dahan-dahang ibinaba ng bata ang kanyang kamay, hindi bilang pagtanggi, kundi tulad ng isang taong sanay na sa pag-alis ng pag-asa ng walang babala. Ang tahimik na pagtanggap na iyon ay mas masakit kaysa sa pag-iyak, dahil nagsasalita ito ng isang buhay na nasanay na sa pagkawala. Humakbang siyang muli, tibok ng puso mas malakas kaysa sa mga makinang naghihintay ng kanyang utos. Bawat yapak ay parang pagbabalik sa nakaraan na minsan niyang ipinangakong hindi na muling mararanasan. Kumilos ang batang babae sa likod ng kanyang ina, ngunit nanatiling nakatitig ang mga mata sa kanya, naghahanap ng panganib o kabutihan. Naisip niya kung kailan natututo ang mga bata na basahin ang mga matatanda, sinusukat ang kaligtasan sa katahimikan ng isang estranghero. Sa wakas, nagsalita ang babae, kalmado ang tinig, hindi mahina, dala ang lakas ng isang taong wala nang itinatago. Lalabas kami kung hihilingin mo, mahina niyang sabi. Kailangan lang namin ng bubong kahit sandali para mabuhay. Ang mga salitang iyon ay walang sisi, walang galit, tanging katotohanan. At ang katapatang iyon ay bumigat ng higit pa kaysa sa anumang paratang. Tinitigan niya ang sirang bubong, tapos ang sanggol sa kanyang mga bisig, at tila bumagal ang oras sa paligid nila dahil hindi na ito tungkol sa lupa o ari-arian, kundi tungkol sa kung sino talaga siya sa loob. Ang mga salita ng babae ay nanatili sa hangin, simple at kalmado, ngunit tumama ng mas malalim kaysa sa anumang sigaw o pakiusap. Umuwol ang sanggol, maliliit na daliri kumapit sa kanyang damit,
walang kamalay-malay kung gaano kalapit ang kanilang mundo sa pagbagsak. Ang munting buhay na iyon ay nakasalalay sa desisyong gagawin niya sa ilang segundo, bigat na mas mabigat kaysa sa anumang kasunduang nilagdaan. Tinitigan niya ang basag na kisam sa itaas nila, iniisip ang ulan na muling babagsak sa mga batang walang ibang matutuluyan. Biglang naging marupok ang kanyang tagumpay, parang salamin na itinayo sa ibabaw ng kabataang hindi niya kailanman tunay na pinagaling. Naglipat ng mga paa ang mga manggagawa sa likuran, nagtataka kung bakit ang makapangyarihang amo nila ay nakatayo ng tahimik sa harap ng sirang pintuan. Ngunit ang kapangyarihan ay hindi naramdaman dito. Ito'y tila isang pagsubok na matagal na niyang iniiwasan hanggang ngayon. Naalala niya ang malamig na gabi kung saan ang gutom ay pumipigil sa tulog at ang kanyang ina ay bumubulong ng pag-asa sa dilim. Ngayon, narito muli ang pag-asa. Hindi bilang panaginip, kundi bilang tatlong batang naghihintay ng walang hinihingi. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, dahil alam niyang may mga sandaling nagtatakda kung sino ang magiging tao sa buong buhay. At ang sandaling ito ay nagtatanong lamang ng isang bagay, ipagtatanggol mo ba sila o pipiliin mong ipagtanggol muli ang iyong ginhawa? Nilunok niya ng mabigat, ramdam ang bigat ng mga taon na nakadagan sa kanyang dibdib na ayaw manatiling nakabaon. Dumaan ang kanyang mga mata mula sa isang bata, patungo sa isa pa. Bawat mukha may dalang tahimik na kwento ng mga laban na nilaban ng walang ingay. Punit ang kamiseta ng batang lalaki sa balikat, ngunit nakatindig siya ng tuwid. Pagmamalaki na mas matibay kaysa sa kahirapan sa paligid niya. Pamilyar ang pagmamataas na iyon, ang parehong matigas na lakas na minsan niyang ginamit para mabuhay sa mundong walang pakialam. Kumapit ang batang babae sa gilid ng pintuan na para bang ang sirang kahoy na iyon ang huling matibay na bagay sa kanyang buhay. Naalala niyang kumakapit din siya sa mga dingding noon, nagkukunwaring mas matibay kaysa sa takot kapag yumanig ang bubong sa bagyo. Bahagyang nanginginig ang mga bisig ng babae mula sa paghawak sa sanggol, ngunit hindi niya inilipat ang bigat. Tumama iyon ng malalim sa kanya, dahil ang ganitong uri ng pag-ibig ang minsang naging tanging kalasag ng kanyang kabataan. Sa likuran, tumingin sa relo ang isang manggagawa, walang kamalay-malay na tumigil ang oras para sa lalaking pumipirma ng kanilang sahod. Ang pera ay kayang magpatayo ng mga bahay sa loob ng ilang araw, ngunit hindi nito kayang muling buuin ang mga sandaling pinipili ng puso kung sino ito. Napagtanto niyang hindi siya nakatayo sa harap ng mga estranghero, kundi sa harap ng isang salamin, ipinapakita ang buhay na halos hindi niya nakatakas. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa katotohanang sumabog mula sa loob.